Hi everyone, so today is the LCO days. Hello guys! Hi! Today is the day 2 of LCO days. And meron akong lucky charm. Me too. Me too, mama. And She is my friend. In or on? so today, we will be doing our script writing. Yeah. Second floor ata mi Third guys. floor, 302 nga ni. 302. Okay, bye. Dito naman kami. Basta kami mag-ubang late for me. So, but, excuse me ate, naanong tao sa rin? Okay, thank you, te. Huwag ka mag-start. So proud pa ka. Under construction. Wala na gaiti kwarta na pagpayo ng analysis yan. Wow, murag imong kwarta ha? Ay. Imo lang kwarta niya, tinuod nga jogging. Nga pala dili mabuti mo here. Kung di ka masulat sa top 3 kayo dito. Hindi mo na linggi pa prayer. XRM 97.5 FM ito ang Radyo Alerto! Zero 0.5 man na. Hello vlog! Ano, tara? Mic testing, 1, 2, 3, sound check. Mic testing, 1, 2, 3, sound check. Hello, mic testing, 1, 2, 3, sound check! Hello, mic testing. Hati ang mga balitang laging may sagot. 1, 2, 3. Radyo Alerto. Mic testing, 1, 2, 3, sound check! Mic
Mic testing, 1, 2, 3. Mic testing, 1, 2, 3. Sound check. Hello. Mic. Seconds ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong hapon, syudad sa Kabadbaran. Ako po ang iyong lingkod, Hana Bongga, at hati ang mga balitang laging may sagot. At ito naman po si Mike Duno, hati sa inyo'y balitang totoo at sigurado. DXRM 97.5 FM ito ang Radyo Alerto! Sa ulo ng mga nagbabagang balita. PBBM nagdeklara na ng State of National Energy Emergency. Trimestral calendar para sa pagbabalik eskwela sa taong 2026 to 2027, aprobado na. Mga detalye ihatid na sa inyo. Naglabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa banta ng krisis sa enerhiya bunsod sa lumalalang tensyon sa Middle East. Sa pamamagitan nito, binibigyang kapangyarihan ng gobyerno na pabilisin ang pagbili ng supply ng langis at ipatupad ang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transportation o UPLIFT upang maprotektahan ang mga vulnerableng sektor mula sa matinding pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Layunin ng deklarasyong ito na manatiling matatag ang ekonomiya at matiyak na hindi mapuputol ang serbisyo ng kuryente at transportasyon sa buong bansa sa loob ng susunod na isang taon. Sapat, tuloy-tuloy at konkretong edukasyon para sa mga mag-aaral mabibigay na. Jessa Meroha, nakalalto. Inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang trimestrial calendar sa mga pampublikong paaralan para sa pagbabalik eskwela sa taong 2026 to 2025. Bunso nito ng patuloy na pagsuspende ng klase dahil sa mga natural hazards at krisis na kinakaharap ng bansa. Nakasaad para sa unang termino na may 54 instructional days at 10 days assessment. Sa pangalawang termino na may 55 instructional days at 10 days assessment. At para naman sa ikatlong termino na may 61 instructional days at 6 days assessment. Ayon sa kagawaran ng edukasyon, layunin nitong mabigyan ng sapat, tuloy-tuloy at konkretong edukasyon para sa mga mag-aaral. Jess Meroha, serbisyo at impormasyon para sa masa. Magbabalik ang Radyo Alerto pagkatapos ng isang paalala. Ano ba to? Sobrang daming responsibilidad, trabaho, thesis, project at activities. Hindi ko na naman gagawin. Ang hirap maging working student. Pasok. Oh, Mike, okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Wala to. Napuwing lang. Okay lang ako. Baka kailangan mo ng tulong. Magsabi ka lang ha. Hindi, kaya ko na to. Okay lang talaga. Kilala kita, hindi ka okay. Alam mo Mike, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Magsabi ng problema. Pangako makikinig ako. Sa gitna ng ating mga problema, mahalagang alagaan natin ang ating puso at isipan. Huwag mahiyang magsabi dahil nandito kami, iyong karamay at sandigan. Balik sa balita. Para sa Balitang Sports, Carolina Mocova inararo ang Filipino rising star na si Alex Yala sa Miami Open. Narito si Chris Monoy nagka-alerto. Tila nagwakas na ang sunod-sunod na pagkapanalo ni Alex Yala sa larangan ng no tennis matapos itong matalo ni Carolina Mocova sa Miami Open nitong Martes ng umaga na nagdulot upang maibaba siya mula sa ika-29 na pwesto hanggang sa ika-4 na 3 pisto. Sa unang set ng laro ay nagpakita kaagad ng mababang resistance si Yala at nakaramdam din ito ng wrap sa kanyang left thigh na nagdulot ng pagkabahala ng kanyang mga taga-suporta.
Ito si Chris Munoy para sa Balitang Umaapoy. At para sa uling balita, LCU Layup 2026 o marangkada na. Narito si Erika Subiri na kaalato. rumatsara na ang LCO Liab 2026 nitong Miyerkules sa Caraga State University, Kabadbaran Campus. Umaga pa lang ay nagsimula ng magtagisa ng talento at kakayahan ng iba't ibang clusters sa mga kompetisyon. Nagbigay ng paunang mensahe ang League of Campus Organization o LCU Advisor na si Ginang Crisel Noa Nabuke at sinundan ng Division for Chief Students Auxiliary and si Ginang Annie Mortula upang opisyal na buksan ang LCU 2026. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga kompetisyon hanggang Biyernes kasabay ng pagbibigay parangal at pagtatapos ng programa. Erika Subiri para sa ERE. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Sana'y matupad ang inyong inaasam na pangarap, yan ang aming panalangin. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka. We're finally done and I'm so tired. Oh, bit oh. Mas na pa dyan isa kabag dere. Wala na akong butterfly guys. Napuy na lang. Ala, stress na kayo kung mo. Saan ko ah? Ano pa? Kaway lang eh. Diba? Ano? Bomba? Malasamin mong pag-aisda. Kaya ba? Hello,